May problema tayo mga pard, nasa may drop off location na kami. Tinawagan ko, sabi ni sir, wala daw siya sa bahay, umalis daw siya. Kaya yata mag-receive sa kanila. Ngayon, pinapatawagan sa akin yung nag-book. Kasi binili niya na daw na wala raw siya ngayon dyan. Yun, nag-ring na. Binababa. Ito, amin na to. Kargada. Ayaw nyo na. Parehas. Ayaw ng drop off, ayaw din na nag-book. Paano na to? Ang gagawin namin? Ayun, sagutin. Lugi pa naman tayo dyan. Pooling booking lang yan 300 plus lang. Layo pa naman ng pinanggalingan natin na Baliches. Nabigyan ng sir? Na booking? Ano, hindi ko alam. Tama naman? Yes, mo sir. K1, papuntang K1. Ito yun K1 din. Ano, double booking? Pick up lang. Pero tatawagan ko lang. Na-pick up na yata mga pards. Meron na daw pumick up tayo. Meron na raw pumick up. Meron na daw kumuha. Lalamove din. Na double booking yata Naka-cancelan na naman tayo mga pards. Umiiwas nga ako sa cancel para hindi mabawasan yung ratings natin. Pagdating doon, na-pick up na raw ng iba. Kaya wala na. Wala na tayong magagawa kundi pa-cancel. Pina-cancel ko naman sa client doon. Kinancel naman nila bago kami umalis. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 29 ngayon, Friday 2025. Time check, 9:47 AM. First booking namin from Kaligayahan going to Nayong Kaunlaran sa halagang 641. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. May nagsabi sa atin mga pards, no? Ang sabi niya, pinanood niya na daw lahat halos yung vlog ko. Ang bababa daw ng kinikita natin mga pards. Ginagamit ko lang daw si Lalamove para makapag-vlog lang daw ako. Pero in a good way yung pagkakasabi niya mga pards. Dito kasi mga pards, para sa akin kasi yung biyahe namin talagang tanghali na kami lumalabas si tatay tapos maaga kami umuwi. Hindi ko naman sinasabi na hanggang dun lang yung kaya nyong kitain mga pards. Nakadepende yan sa sipag nyo. Siyempre kung gusto nyo kumita ng maganda o malaki, agahan nyo bumiyahe mga 7. Tapos umuwi kayo ng mga alas 10 ng gabi, mga ganon ang oras para maganda yung kitain nyo mga pards. Kasi kami ni tatay talaga madalas tanghali na kami lumalabas tapos maaga kaming umuwi. Kung magkano lang yung kikitain namin, ayun lang, hindi na kami naghahabol talaga ng malaking kita mga pards. Kaya ang ginagawa ko, nire-review ko lang sa inyo yung kung paano mag-pick up, mag-deliver, kumuha ng booking, tapos yung kita ko, pinapakita ko rin sa inyo. Ibig sabihin, yung ganong oras, ganun yung kaya nyong kitain mga pards. Kaya kung gusto nyo malaking kita, habaan nyo yung oras nyo kasi kami ni tatay, laging, maiksi lang yung ginagawa naming oras, madalas gumagawa lang kami ng mahabang oras pagka nangailangan si tatay ng budget. Pag kailangan niya ng pang galaw-galaw niya sa bahay, yun, mahaba yung oras namin ito. Hindi naman ibig sabihin no, na yun lang ang kita dito kay Lalamove, di ba? Kaya nga lagi sinasabi ko sa inyo nakadepende yan sa sipag nyo, yung kikitain nyo rito kay Lalamove. First booking, pick up tayo mga pards. Di ba nangangat yung aso, sir? Kaya sir. Wala pa na record to Wala pang record, di ba? Ngayon pala magka-record, sir. Kunti lang kaga. Sa likod ka. Magaan lang. Okay. Ano, sir? Pakontak na lang nandun. Drop off, sir. Sige, ganda lang. Regalo ata. Time check, 10:40 AM. Nakakuha kami ng pangsabay from Tandang Sora going to Manila sa halagang 321. Ang layo ng pickup location ay 1.5 km. 600 kg to. Pooling booking. Papunta na kami sa may pickup location. Ang hirap kumuha ng kasabay dito mga parts, kaya kahit pooling booking to, okay na rin. Basta meron tayong pangsabay. Ang maganda nito, papunta siya ng Manila. Kaya makakarating kami ng Binondo mamaya. Baka makakuha kami ng magandang mga booking doon mga parts. Abot mo na lang tayo. Okay na yun, sir. Doon na yung bayad, sir, Okay. Tira ko tayo. Okay na daw. Yan lang. Okay. Sige, sir. Thank you, sir, Okay, mga pards. Papunta na kami sa may first booking drop-off namin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 6.1 km. Alright, let's go! Woo! Bilis ng panahon, mga pards. August 29 na. Ilang araw na lang at September na. Ito yung hinihintay naming buwan, mga pards. Kikita na kami ni tatay ng maganda-ganda nito. Makakaipon na. Makakabili na kami ng kotse. Bayat lupa. Papatayo kami ng swimming pool sa bahay namin para di na kami lalabas
lalabas, pumunta sa mga resort. Kaya ba natin yung tay? Makaipon na tayo lang. Kaya po natin, pero. Tatay, kaya inom lang ito nung nakarang-araw eh. Birthday ng utol niya eh. Nag one-on-one silang dalawa eh. Beer lang na may ipon niya dito, malamang. Sarap lang mga harap. Libre naman mga harap mga pards eh. Wala namang bawal din eh. Sky is the limit pagka nangangarap ka. Wala namang problema yan mga pards kahit hindi tayo mayaman. Ang importante, marunong tayo makontento at maging masaya. Kahit ganito lang yung mga buhay namin ni tatay, di ba? Kita mo, minsan gumagawa kami ng paraan para may enjoy namin yung buhay namin. Kasi napakabilis talaga ng panahon ngayon eh. Konting iglap lang, ayan na, di ba? Tumatanda na tayo. Tama si tatay, noong isang araw, in-enjoy nila yung birthday ng utol niya. Nagpakalango. Ayun, di kami nakabiyahe. Na-hangover eh. Di ba? Ganun lang. At least, enjoy silang dalawa. Pinapatagay ako. Kaya nyo na yan, sabi ko. Kayong dalawa na mag-video okay dyan. Tsaka, uminom na ano. Ano pa ininom nyo? Binanatan nilang dalawa yung ano dun eh. Yung Jack Daniels mga pards. Yung bigay sa akin ng classmate ko dati yun na nagpa-deliver sa akin. Binigyan si tatay ng ano, ng Jack Daniels na alak imported. Kasi nga, tinanong siya kung tumatagay siya. Sabi niya, tumatagay pa ako. Yung binigyan ng Jack Daniels, naka-jackpot eh. Yun, ininom nilang dalawa. Kulang pa, bumili pa ng ano, Alfonso. Tag-isang bote sila eh. Ayun, bagsak. Dadabay pa ako nilang dalawa eh. Tumagay ka na. I-enjoy mo na. Kaya mga pards, so, kung napapansin nyo yung dito namin, dashboard, salamin na. Ginagawa ni tatay ng salamin. Kasi yung binili ko na ano, na magnetic mount, yung mga dinidikit lang dito sa may salamin, nasira. Kasi kalahating kabit ni tatay, nauka dito. Nagkaroon siya ng parang uka. Ngayon, sumisingaw na, kaya ayaw na dumikit. Ngayon, binalik ni tatay na inimbento niya na ano, na phone holder. Ito, may bakal lang dito. Tsaka yung cellphone holder na mga ano, sa mga bahay. Kinabit niya dyan. Kaya ganyan mga pards, balik sa dati ulit. Kasi di ano to, di clip eh. Inaangat mo pa ng ganon para makuha mo yung cellphone. Di gaya yung kasi, hinihila na lang, nakamagnet lang siya. Kaya umorder ulit ako sa Shopee mga pards. Pero hindi pa dumadating eh. Tagal na nga eh. 3 araw na. Mas maganda kasi yun, bali nilalapag mo na lang. Hindi mo na binubuka yung clip niya para may lagay yung CP natin. Yun, nilalapag na lang ganon, nakamagnet na kasi. Mas madali siyang hablutin ng mga snatcher. Dito may hirapan pa sila eh. Gaganong-ganon pa nila bago nila makuha yung cellphone eh. Dito na tayo mga pards sa may circle. Bale, kakanan na tayo dyan no, sa may Quezon Ave. Pagdating dyan, West Avenue. Ayun na, doon yung drop-off location natin na yung Kaunlaran. Drop-off tayo mga pards. First booking. Ayun na mo, yung ano, regalo. Ano naman yan, sir? Hindi ko alam ma'am eh. Pinadeliver lang siya. Magkano lang? Tao. Kasya doon sa lamesa. Kaya lamesa. Ah, saan ba? Diyan? Okay ba dyan sa lamesa? Gan lang? Tanong ka na naman niya ito. Baka chinap-chap. Ah, lapag mo dyan. Di ba basa? Di naman. Yan. Galo ma'am, baka ano yan eh. Surprise eh. Bomba to bomba. Bomba. Okay na yan ma'am, bayad na yan. Okay mga pards, papunta naman tayo sa may second booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 6.7 km. Alright, let's go! Ang diskarte lang mga pards, pagka mag-double booking kayo, halimbawa, nakakuha na kayo ng first booking, i-map nyo muna para malaman nyo kung saan dadalhin yung drop-off nun. Pagkatapos, titignan nyo kung saan malapit yung drop-off, anong lugar, o anong mga pwede mong daanan para makapagsabay ka. Yun ang kukunin mo, yung mga madadaanan, o doon din sa pagdedelibera mo ng first booking mo. O pwede rin yung lagpas doon para may map mo, madali kang makapag-isip ng kukunin mong booking na pagdedelibera yung isasabay natin mga pards. Ganun ginagawa namin ni tatay. Minamap ko muna para alam namin kung saan dadalhin yung first booking namin. Ganun ang diskarte namin pagka nagdo-double booking kami para hindi hassle sa pagde-deliver. Ganyan na naman, yung Quezon Ave. Bago dumating ng Fisher Mall, dito nagsisimula eh. Hanggang GR Araneta to eh. Yung ano doon, yung ilalim. Kasi sa ibabaw, nagsisiksikan sila papuntang GR Araneta. Kaya pati yung dito, nadadamay. Kasi kumakaunter sa kaliwa, tapos sa kabilang kakanan, papasok ng GR Araneta sa ibabaw. Yung mga ilalim, nadadamay na. Kaya ang haba ng traffic mga pards. Hindi nagagawa ng solusyon to eh, ng mga nagka-traffic doon eh. Nandun na kasi sila, nagka-traffic banda sa may stoplight doon sa ibabaw ng GR Araneta. Yung pailalim na harangan, dapat ginagawa nila ng paraan to eh. Tagal na panahon na to na ganito. Ano pa lang ako eh. Elementary pa lang ako, ganito na to eh. Dapat lagyan ka na harang. Oo nga eh. Lagyan ka harang yan. Para wala nakakalusot dun sa kabila, no? Para doon lahat sila magsiksikan sa kanan. Walang magkakaw. Yung iba kasi nasa kaliwa, biglang kakanan, papasok na papuntang GR Araneta eh. Kaya kakatrapikan. Oh, nasa may dapitan na arcade tayo mga pards. Yung mga mamimili ng mga Christmas tree dyan. Mga mahihilig mag-decor tuwing December. Dito ang dami. Ayan, o kabilaan, puro mga Christmas tree.
Christmas decoration. Malamang ito, asawa ko sa December, mapupunta kami rito. O baka wala pa, baka October pa lang eh. Nasira na yung Christmas tree niya eh. Tinapon na eh. Mapapibili na naman kami ng bago ah. Dito kami namimili mga parts eh, pagka bibigay ng mga decoration sa Christmas tree. Etong Dapitan Arcade. Dito lang yan, sa may corner, Mayon. Dapitan. Yan. Pagkaliwa nyo rito, ayan na yun. Yung mga bilihan ng mga Christmas tree. Dami dyan, lahat ng design nandyan na. Gusto mo, may mga statue pa ng mga ano dyan. Ni Santa Claus. Mga kasing laki ng tao, ganun. May problema tayo mga part na sa may drop-off location na kami. Tinawagan ko, sabi ni sir, wala daw siya sa bahay, umalis daw siya. Wala yata magre-receive sa kanila. Ngayon, pinapatawagan sa akin yung nag-book. Kasi binili niya na daw eh. Na wala raw siya ngayon dyan. Bali hapon pa raw siya darating. Tawagan natin. Tagal na mga parts. Hindi na sumagot yung ano, yung nag-book. Sabi, sandali lang. Mukhang hindi na makontak ah. Ari tayo dito. Ay, bakit? Ayaw mo na sumagot, sir. Ayaw na sumagot ng nag-book ah. Hindi na makontak. Hindi na po pwede mamayang hapon. Kasi anong oras pa, alas 12:30 pa lang. Oh. Sabi nung ano, hapon pa raw sila makakauwi. Nung drop-off location, tinawagan ko kanina. Yun, nag-ring na. Binababa. Ano to? Amin na to. Kargada. Ayaw nyo na. Parehas. Ayaw ng drop-off. Ayaw din na nag-book. Paano na to? Ang gagawin namin? Ayun, sagutin. Lugi pa naman tayo dyan. Pooling booking lang yan eh. 300 plus lang. Layo pa naman ng pinanggalingan natin na Baliches. Na Baliches ba Tandang Sora? Oo. Biruin mo yun, tapos dadalhin dito, tapos wala magre-receive. Dapat nag-usap muna silang dalawa bago pinadeliver. Naabalan na kami nito. Buti konti lang yan. Kahit hindi natin deliver yan. Kahit mamayang gabi Hindi lang. natin pwede i-stock yan dyan. Dami niyan eh. Eh ano pa ba yung sasakay mo Natin masasakay dyan. Oo. Ayaw na makontak. Binababa yung cellphone. Ay, sagutin. Hello, sir? Okay na? Wala, sir. Ayaw nga nung ano dun, sir. Wala daw tao sa kanila. Hapon pa daw sila makakauwi. Mga alas 5. Wala kang pag... Hindi naman pwede ilapag dun, sir, sa labas nila. Baka mawala. Manila to eh. Daming kawatan dito, sir eh. Ano nangyari? Sir, ayaw nga tanggapin, sir, nung ano, sir? Nung drop-off location, gawa ng wala raw sila sa bahay. Umalis daw. Wala pang lumalapit sa inyo? Wala, sir eh. Iba kong kinontak eh, para... Alin, sir? Wala pang lumapit sa inyo? Umalis kami dun, sir, eh, kasi napakasikip po ng kalsada. Pinapaalis kami dun ng mga tricycle driver. Nagkakatrapikan na. Kaya lumipat kami ng ibang pwesto. May number ba dyan, sir? Ibang number para makontak ko? Ako nang tatawag. Kinontak ako sa inyo? Wala, sir eh. Walang tumatawag sa akin, sir eh. Sige, bibigay ko yung contact ng isa kong ano. Yung isang magre-receive. Magre-receive. Sige, sir. Sige, sir. Pakiano, sir. Na ano na kami. Maganda. Sige, sir. Bahala na kami dito. Makabala sa atin. Sabi mo, makabala yan. Ito mga parts, yung number ng isa. Nagbigay siya ng panibagong number sa drop-off. Hello po, Lalamove po. Andiyan na po ba kayo sa Tinoy? Yes ma'am, saan ako ma'am pupunta? Nasa Oroqueta ako ma'am, umalis ako dyan eh kasi pinapalis ako masikip. Babalik ako ma'am ng ano, Bambang, corner Anacleto. Sir, basta pumasok kayo doon sa Tinoy kasi bababayan. Nakapasok ba dun sakyan ma'am? 4 wheels? Yes. Kahit na malaking truck makakapasok. Niya ba kayo sa drop-off? May tao dyan? Sige. Sige. Papunta na ako ma'am, sige ma'am, pakihintay lang. Ma'am sa ano, 1429 ma'am. Anong pangalan? Ito, dyan na lang daw ilagay, sa harapan. Kukunin din daw mamaya ito kasi. Saan babayaran? 321. Dagdagan mo na lang ang 50. 350. 1, 2, 25 lang yun ma'am, 26 lang yun. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, biruin mo, di ba mga parts, 321, pooling booking, pahirapan ka pa. Hindi ba ba meron palang tao doon na mag-receive. Yung sabi ko kanina kay sir, yung sa may drop-off. Sir, baka may mag-receive dyan. Anong nangyari? Umalis pa kami dyan kasi nga gawa na masikip kalsada. Kami ng traffic. Diyan kaya ginawa namin, umikot muna ulit kami. Pero bumili na kami ng ulam para diretso kain na rin. Tapos pagbalik namin, pinabubuhat pa sa malayo. Alam ko, 321 na nga lang ma'am eh. Padadala nyo pa kung saan-saan. Pooling booking. Walang buhat. Time check, 1:20 PM. May third booking na kami. From Manila going to Antipolo sa halagang 851. Ang layo ng pickup location ay 550 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Magandang tanghali sir, alam mo sir. Sir, nasa may pickup na ako. Alam mo sasabihin ko dito para makuha ko po yung item. Madilin. Tinawagan ko sir, hindi niya alam kung ano. Tinatanong sa akin kung anong pangalan. Ano kayang pagdidiran? Pangalan? Santos. Sige, sabihin ko sir. Sige, salamat sir, salamat. Sobrang lakas mo pala. Lakas.
Halimaw ka pala, no? Sa mundo ng mga tao. Kailangan sa mundo ng halimaw. Doon ka na sa mundo ng mga halimaw. Ito lang yun, ma'am. Wala na, ma'am. Yan lang. Hindi na yun. Hindi na kasama yan. Ah, sige. Thank you. Bilhin mo para madali. Magkano ba yan? Wag na, ma'am. Wala nang pang-abono eh. Nag-abono ng 500. Time check. 1:38 p.m. May nakuha na kaming pang-apat na booking. From Manila going to Marikina. Sa halagang 719. Ang layo ng pick-up location ay 850 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Dito na tayo mga pards sa may Sabino, Padilla. Tapos kakaliwa kami ng Espilita. Tapos kakaliwa ulit ng Alonso. Doon na yung pick-up namin. Diyan na yung pick-up natin mga pards. Diyan yung Jancy na. Apili ko dyan sa may receipt dyan. Lahat dyan po. 4 yan na papel. Apat to? Opo. Ang dami, parang signing contract na artista to, mama. Pag kahit wala nang perma boss, pangalan lang. Pangalan lang? Ah. Po, yung valves po. Isang piraso boss ha. Oo. 4 na di 4 na gate valve, 2 media isa, white strainer na di 4 isa, isang 2 media na white strainer. Isa po lahat po. Okay mga pards, 1:58 p.m. May nakuha na kaming pang 5 booking. Pang 3 booking natin to, triple booking. Bale from Manila going to Kamuning sa halagang 424. Ang layo ng pickup location ay 600 meters lang. 300 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Bale mabigat na yung sakay namin mga pards kasi parehas 1,000 kg to. Pero kaya pa naman, kaya nagsabay pa kami ng 300 kg. Sayang din eh. Pandagdag diesel din to 424 na to eh. Nabigyan ng sir? Booking? Aba, hindi ko alam. Tama naman. Mo, sir. K1, papuntang K1. Ito yun, K1 din. Ano, double booking? Up lang ha. Zero, tatawagan ko lang. Na-pick up na yata mga pards. Meron na daw pumick up tayo. Sige na. Meron na raw pumick up. Ha? Meron na daw kumuha. Oh? Lalamove din. Na double booking yata eh. Kumuha ka na. Meron na daw kumuha, sabi. Dapat nag-book pa. Nabook ulit. Ayun ang problema ng nilalamove eh. Minsan napipick up na, may lumalabas na naman ng panibagong booking. Okay na to mga pards, hindi na kami magsasabay ni tatay, na-cancel yung isa eh. Papunta muna kami sa may Marikina. Yun muna unang di-deliver namin kasi along Marcos Highway lang. Bago tayo mag-Antipolo, madadaanan naman. Ang layo ng Marikina ay 13 kilometers mga pards. Alright, let's go! Na-cancelan na naman tayo mga pards. Umiiwas nga ako sa cancel eh. Para hindi mabawasan yung ratings natin. Pagdating doon, na-pick up na raw ng iba. Kaya wala na. Wala na tayong magagawa kundi pa-cancel. Pinaka-cancel ko naman sa client doon. Kinancel naman nila bago kami umalis. Dediretso na namin itong 2 booking para makakuha pa sa Antipolo ng pabalik. Kasi Antipolo lang to eh. Along Sumulong Highway yata yung deliver ng pangalawa. Itong bakal. Itong mga nakakarton tsaka naka-plastic. Marikina lang. Along Marcos Highway. Kaya sakto lang din. Matadaanan natin bago tayo dumating sa Antipolo. Sayang isa sana eh. Kamuning yun eh. Pwede ko mo lang idaan muna ng Kamuning eh. Bago kami doon sa may Marikina nga. Tapos Antipolo, Sumulong. Saktong-sakto sana yung 3 na yun. Kaso wala eh. Cancel na pala eh. Wala tayong magagawa. Dahil ganun talaga eh. Hindi natin malaman kung anong dahilan eh. Bakit nagkakaganon eh. Nagiging dalawa yung booking o kasalanan nung nagbubook or sa apps nila alam mo. May ganun talaga. Puro lang tayo spekulasyon lang kasi hindi naman natin alam eh. Hindi naman tayo scientist eh para malaman natin kung anong nangyayari. Kung sino may kasalanan. O yung driver, tayo may kasalanan kasi kinuha pa natin. Sakit ng ulo ko. Naumpog ako dito. Kasi kinancel dun sa may pinagpikapan namin para dismaya ako eh. Sobrang excited gusto makaya dito. Mamadali na ako para makalis dito. Naumpog naman ako dito. Sakit ng ulo ko. Bukol. Pero kung may buka ko, hindi gano'ng masakit yun eh. Kasi may protection eh. Wala nang protection eh. Diretso ulo agad eh. Kunin mo na sila gamit to. Hindi kasama yan sir, ito lang. Ito, tsaka yung mga plastic doon na yun. Dito. Iba to eh. Abi doon. Ba't di na lang doon? Dito. Bigat yan. 4:27 p.m. mga pards. Nasa may Sumulong Highway na kami. Kabilaan yung traffic dito. Pero malapit na kami. 1.2 kilometer na lang yung drop-off location. Dito lang naman pala bago umahon ng Sumulong Highway. Tapos may kantong papasukan dito. Ayun na yung drop-off location namin. Ayun mga parts, tapos na namin i-deliver yung pang-4 na booking, 5 sana eh, sayang. Na-cancel yung isa kanina.
Ito, spaghetti, tsaka, ano ba to? Lumpia. Kala ko turon eh. Sana makakuha pa kami kahit isang booking na lang mga pards para Santa Mesa, pwede to. Antipolo, sumulong oh. 836, sa amin na to. 1 kilometer lang. Yo! Wala namin. Sumulong lang to, ano lang, Santa Mesa. Okay na to. So, makain pa kami. Time check, 4:49 PM. May pang-5 booking na kami. From Antipolo going to Manila sa halagang 836. Ang layo ng pickup location ay 850 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga parts, pang-5 booking. Parador pala eh. Ano ba? Nasa may Marcos Highway tayo mga pards. Ang dadaanan namin papunta dyan sa may Cubao eh. Diretso ng Aurora Boulevard. Matraffic ngayon dito. Parang ano to eh. Di ba yung baha? Meron tayong flood control. Walang nangyari. Binabaha pa rin tayo. Dito naman, meron traffic control. May budget din dyan eh. Kaso ganun pa rin. Traffic pa rin. Lahat yan may budget yan eh. Pero wala nangyayari. Mas maganda pa nung araw eh. Nung walang budget, hindi binabudgetan yan. Walang baha. Tapos hindi binabudgetan yung traffic. Wala rin traffic. Ngayon, maraming pondo sa budget natin. Wala nangyayari. Saan ba dadali? Dun, sa looban. Sundan mo si ate. Pagano mo, pagano. Ah, sige. Diba kuya? Tapos mamaya yung... Ganito ma'am, okay na to? Okay na. Yan. Excuse. Yung sa ano, sa printer. Ay mga pards, may buhat tayo, 200 pesos. Nandito kami ngayon mga pards sa may G. Araneta. Bale, 7:10 ng gabi namin natapos yung last booking namin dito sa may Santa Mesa. Uwi na kami ni tatay para maaga kami makapagpahinga sa bahay. Mamaya pag uwi ko mga pards sabihin ko sa inyo kung nakamagkano kami ngayon. Okay, income reveal tayo mga pards. Bale, naka-5 booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,694. Bale, parang 2,700 na yan. Ngayon, nakakuha kami ng 200 na tip yung buhat nga mga pards. Yung huling booking namin. Kaya pag inad natin dito, magiging 2,900. Pagkatapos, bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,000 yun. 2,900 minus 1,000 equals 1,900. Ayun mga pards, naka 1,900 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.